mag-aral. Wala pang ano that time, wala pang YouTube. Kung sino yung pinakamatagal na dito, kaway-kaway dyan. Walang YouTube. So, sariling sikap talaga that time. So, thank God may mga ganito ng community. Nagulat ako may mga community na pala na ganito na may nagsashare ng knowledge about pagiging VA. So, guys, huwag kayong magtanong sa amin kung paano maging VA. Pwede kayo mag-search sa YouTube. Meron doon kung paano maging VA. Itong niche na to, guys, itong Amazon VA, ang daming pwedeng work. Okay? Particularly sa product sourcing, PPC campaign, ang dami. So let's start, guys. Para madali tayo matapos. 1 hour lang ata tayo dito. Tama po ba? Okay, wait lang pa. Okay, so ano yung matutunan natin ngayon? Okay lang ba kung mag-Tagalog ako, guys? Di ako magagaling mag-English, pero I will try my best. My very, very best. Okay, so Amazon basics, selling models, sourcing, tools, and smart job application tips. Okay, so yung Amazon is, imagine niyo na lang yung katulad ng Shopee, Lazada. Sipin nyo ganun. May ibang seller nagsisell doon sa Shopee, may nagsisell sa Lazada, and I think ang dami na ngayong mga selling platform like TikTok, ang dami na. So si Amazon yung sabi nating second sa original kasi eBay yung una, sumunod si Amazon. Si Amazon is a selling platform na kung saan yung mga seller naglalagay ng product doon. Okay? So doon kumikita si seller, si Amazon sa mga third-party sellers. Okay? So, dahil sobrang busy ng seller, halimbawa, wala na siyang time, kailangan niyang mag-hire ng VA. So, doon tayo papasok. So, doon tayo nagkakaroon ng trabaho. Kasi nga, sobrang busy nila. Nagja-juggle sila ng 2 to 3 jobs minsan, tapos hindi nila masikaso yung Amazon. Okay? So, yung Amazon Virtual Assistant? So, from the word virtual, syempre, nag-work tayo at home. Okay? May mga task tayo na binibigay si client sa atin. Pwede tayo mag-check ng store nila, pwede tayo mag-check ng data nila kung nagsisell ba sila ng maayos, o pwede tayong maghanap ng product. Okay? Hindi nyo kailangan po magkaroon ng sariling product para makasell maka-work kayo kay Amazon. Okay? So kailangan nyo lang yung store ni client para maka-work po kayo. So ang goal nyo lang talaga is maghanap, mag-check, and then kailangan kumita si client. Yun lang talaga. So hindi tayo magkakaroon ng work kung hindi kumikita si seller. Yun lang po yan. So next, everyday, ito yung everyday checklist ko rin na ginagawa ko rin everyday sa trabaho ko. Yung role natin is research, listing checks, inventory watch, number support. So sa research, is maghahanap kayo ng product. So sa listing naman is niyo yung product sa halimbawa, check niyo yung price, ipapalitan niyo yung mismong title. Inventory watch, nandun papasok na yung stocks, nandun papasok yung reimbursement, doon na papasok yung returns, and stranded inventories. Yung numbers, it means kung ilan yung kinikita sa per product ni client. So kumikita ba siya or hindi, i-check mo yan. Kung ilan ba yung ROI, ilan ba yung margin, ilan ba yung profit, i-check mo yan. So yung support, so pwede tayong maging customer support sa Amazon. Pwede tayong maging mag-check sa mga customer kung na-receive ba niya na yung product or wala. So yan yung role ng VA. So kapag nag-apply kayo sa Amazon VA, kung pwede sabihin niyo yung alam niyo lang. Meron kasing mga VA na too good, parang fake it until you make it. Minsan nag-work, minsan hindi. Lalo na depende sa pinapasukan mong
trabaho. Halimbawa, nag-ano ka ng product sourcing tapos hindi mo pala alam yung mga IP, yung mga yung mga bawal na mga brands. So doon pa lang masisira na yung account ni client. So kailangan well-equipped ka sa lahat. Halimbawa, kilala mo na ungating, IP, stranded, suppress, yung mga ganyan, meltable items. Kailangan well-equipped ka doon bago ka mag-apply. Okay? So, yung show about sample works, kasi may napansin ako sa onlinejobs.ph, may nagsisend na kung pwede mag-send kayo ng works nyo, yung 3 listings, yung mga required nila. May iba pong scam doon. Okay? Ewan ko kung matatakal ko pa dito. Pero may mga scam po doon na magsisend kayo ng sample na work nyo, tapos gagamitin niya lang pa ito, so walang reply na mangyayari kapag nag-apply kayo. So kailangan din aware kayo doon sa mga ganun na na mga application sa onlinejobs.ph. Mas maganda kasi, advice ko mas maganda na kapag nag-usap na kayo, doon ka magsisend. Kaysa yung nag-apply ka pala mag-send ka kagad ng mga sample product listing mo. Mas safe yung ganun. Okay? Tapos, wag mong ikakopy yung other works. Halimbawa, magkapatid kayo. May mga ganong instances magkapatid kayo. Kung ano yung parehas yung product sourcing agent, kukunin mo yung listing niya tapos i-list mo rin. Doon na kayo papasok ng mga blacklisted VA. So lahat po ng seller dito sa Amazon, mayroon po silang grupo na may mga VA name. Kung sino yung blacklisted, ano yung ginawa, kailan yung ginawa. Ganun, mayroon silang listing ng mga blacklisted VA. So always double check kung kung mag-hire na kayo. Always double check yung mga profit sa margin. Always check niyan. Okay? And always be teachable, calm, and open ka sa feedback. Kapag balat sibuyas ka, siguro sa lahat na naman siguro ang niches, kapag balat sibuyas ka dito sa online, talo ka na. Kung madali ka lang masaktan, okay? Kung madali ka masaktan, huwag na lang. Okay? Kung tawag dito, kung matapang ka, ilagay mo rin sa tama yung tapang mo, mas may edge ka sa sa work. Okay, dito sa online world. Kailangan talagang maging maging kalmado at maging matapang ka. Lalo na kapag sa mga clients na nag-aabuso, lalo na sa rate. Okay? So kapag binigyan kayo ng ng mga password, yung sa mga software, kasi ang daming software na pinapagamit sa Amazon, make sure na hindi nyo share sa mga kakilala nyo. Tapos hindi mo i-hack. Okay? So tip ko lang dito, kung pwede, meron kayong ginagamit dito. Kalimutan ko na, LastPass. Kung aware kayo sa LastPass na Google extension, mas maganda yon kasi bibigay mo lang kay client yung LastPass mo tapos i-share niya na yung password. Ganun lang yun. Yun yung pinakamaganda na way. So yung 5 models naman, pag-usapan natin ngayon yung 5 models. Pasensya na kung medyo mabilis. Tinitingnan ko yung oras para mahaba yung natin, Q&A natin. So yung 5 models is FBA, fulfilled by Amazon, FBM, wholesale, private label, Kindle. Okay? Yun ang pwede yung i-business or gawin ni client, si client na business format nila. So itong FBA, FBM, wholesale, private label, Kindle. Yan yung ginagawa nila. So yung first is FBA. Ito yung pinaka-common ngayon, FBA. So madaming FBAs ngayon na product sourcing agent. So first is dito na lang kay seller, pupunta niya kay Amazon, si Amazon ang bahala sa customer na mag-deliver. Para yung mas madaling salita is para siyang Shopee Express yung mga delivery. So si seller i-connect niya lang sa Shopee Express yung mga item niya, and then si Shopee Express na bahala mag-deliver.
So siya na minsan siya na mag-pack, siya na lahat, tapos deliver na lang kay customer. So ganun yung FBA. Si Amazon ang lahat, siya nang bahala sa customer support, sa review, sa pick up, sa packing, lahat sa kanya na 'yon. Okay, ang gagawin na lang ng VA is i-monitor yung stocks, yung fees, tsaka yung product performance. Yun na lang yung niya, yun na lang ang gagawin niya. And then product sourcing. And then FBM. Ano lang siya, opposite lang siya ng FBM. Ang FBM is ikaw lahat, fulfilled by merchant. Ibig sabihin, ikaw lahat. Kung ikaw yung seller, ikaw lahat mag-pack, ikaw lahat mag-handle ng customer support, ikaw bahala sa delivery. Okay? Ang matutulong naman ng VA dito is, syempre, i-watch niya yung orders, tapos yung delivery issues o yung bad feedback. Tsaka yung stock, I think, yung stock ni client. Kung ilan na lang natira, kung profitable ba o nag-change ba ng price, yun yung trabaho ng VA doon. Pero yung purchase, minsan si VA pinapa-purchase, which is doable naman basta may VPN and then alam yung card number or tiwala si client sa iyo. Pero most of all, si client ang bumibili ng ng mga item online. So, yun lang. Ang wholesale naman, so from the word wholesale, is maramihan, bultuhan bibili si client. Halimbawa, kapag binili niya 1,000 ang units, 1,000 ang units, so makakuha niya ng lesser price yun. So may 20% off, 10% off. Yun yung ng wholesale. Mayroong mga seasonal ang wholesale kung paano mag-work yung wholesale. May season yan siya na ito hindi nag-work, dito nag-work siya. So seasonal yung wholesale. So hindi pwede siyang gumawa ng sarili niyang brand. Yung already, parehas lang siya sa FBM, FBA, already nakalista siya sa Amazon. Ang gagawin niya lang is mag-ano lang siya, piggyback. So kung isipin ko yung piggyback, ang piggyback naman po is, yun na nga, nandun na si Amazon, yung item nandun na kay Amazon, ang gagawin mo lang is ililist mo lang din yun sa same price kung ano yung mga kung anong price ang ginagamit ng ibang seller para sa product na yun. Ewan ko, magulo ata yung explanation ko. Okay, explain ko na ganito na lang. So, pasensya na. Kay Amazon, meron ng item doon, halimbawa, Reese, yung Reese chocolates. Nandun na yan kay Amazon. So, ang gagawin mo lang naman is isi-sell mo din yun siya sa price na gusto mo. Pero may other seller na doon sa product na yon. So mga FBA, FBM, nandun na lahat yun, tsaka wholesaler. So I think nakuha na yun. Tanong nyo lang kung di nyo na-gets doon. So yun lang. And then ang private label is, ito yung sabi ko, pinaka mahirap sa lahat. Ang private label. Ang private label kasi is gagawa ka ng product from scratch, your own brand. So dito na papasok si AliExpress, si Alibaba, si DHgate. So outside sa US na. So label, tawag dito, brand name, re-register mo pa yan. Tapos kapag ang product mo is, tawag dito, health and household, kailangan mo ng DFA approval, mga ganon. And then kailangan mong makita yung manufacturer kung saan ginagawa yung product. Kailangan pumunta sa China para ma-monitor mo lahat yon. So, lahat ng pictures, titles, description, lahat nun, si client ang bahala. So, ito yung matrabaho sa VA, yung private label. Kasi minsan nag-hire sila na ikaw yung mag-product sourcing, ikaw yung gagawa ng label, ikaw magagawa ng logo, ikaw ang gagawa ng designs, ikaw ang gagawa ng ng tawag dito, ng social media niya, TikTok to all social media, ikaw ang gagawa. So ito ang pinakamatrabaho sa lahat, yung private label. Okay, hindi mo pa alam kung mag-work yung yung product na isa-sell mo. Okay? Iba-ibang category yan. So, pwede kang mag-start. Ito, tips ko lang. Sa private label, mas maganda mag-start sa beauty products.
doon ang mas mabilis sa beauty products. And then sa pet supplies, yan mga pet products, mas mabilis yan mabenta sa US. So last is yung Kindle. Kung alam ko nakikita ko sa TikTok yung Rakitera, ano ba yun? Yung racket, parang ganun din siya sa Amazon. So gagawa ka ng e-books tapos isa-sell mo lang kay Amazon. So pwede kang gumamit ito ng Canva, Photoshop. So pwede kang gumawa ng kahit anong gusto mong sulatin. Meron naman kasing gumagawa ng ChatGPT lang. So ChatGPT and then gawa kagad ng e-books. Lahat pwede maging author ngayon. Pwede maging tawag dito, gumawa ng e-books. Kahit ako pwede. Yung last na gawa ko sa e-book is about dating. So paano mag-date or paano manligaw. Yun yung yun yung ginawa ko last time. And then kasi ang mga US kasi napansin namin na mahiyain. Ayaw nila mag-date, mahilig sila sa mga apps. So yun ang ginawa kong e-book para sa client ko. Yun yung dapat yung mag-isip kayo ng topic. Hindi lang yung sabi kasi iba yung stories at medyo saturated na yun. So medyo mag-isip kayo ng bago ngayon sa Kindle. Tsaka ngayon ko lang din nalaman, I think last month nalaman ko na mayroon palang course ng Kindle ng mga VA, paano mag-research ng mga books and then sell them sa Amazon. Yung mga refurbish, yung mga second hand na pwedeng i-sell. Akala ko lang dati sa eBay, meron na rin pala sa Amazon. Yun lang. So ito yung pinaka-main para sa akin, ang pinaka-importante kung mag-start kayo sa Amazon is yung product sourcing. So ang daming way paanong strategy, ang daming strategy paano mag-product sourcing. Yung tawag dito, reverse, traditional, brand sourcing. Ang dami. Pwede niyong i-research anytime sa YouTube, meron na doon. Halos lahat nandoon. Nagkakatalo lang kung paano yung approach o ano yung criteria mo sa ganitong certain kapag nag-reverse ka, kapag nag-traditional ka. Yun doon na lang nagkakatalo. So, ang trabaho nyo as a VA is mag-research kayo ng product na mabilis mag-sell kay Amazon para kumita si client. Kapag hindi kumita si client, wala rin kayo sa sweldo. So, stop na yung operation, stop na rin yung hiring, wala na. Close na lahat. Okay? So, pwede mong i-check kung gaano kabilis mag-sell yung product, kung ilan yung profit na makukuha mo. Yung profit na ba yun is sapat na yun para pambayad sa service mo, tsaka kumita si client. Always check the data. Kapag hindi kasi kumikita si client, hindi rin tatagal yung trabaho sa'yo. I think parehas sa mga niches. So kailangan kumita si client para tuloy-tuloy yung trabaho. Okay? Hindi pwede dito yung sabihin, ito kasi gusto ko to. Alam ko kasi na ito sikat ito sa Pilipinas, ito ganito. Huwag mong i-compare yung sa Pilipinas sa US. Kaya nga may mga tools para i-check mo yung data. Data doesn't lie. Ganun lang yun. Okay? So, ang mga product sourcing VA is kailangan mag-practice. Itong product sourcing is parang parang tedious task. Hindi siya kung mainitin ang ulo mo o hindi ka kalmado, hindi mo talaga makukuha itong product sourcing. Kailangan kalmado ka lang and then focus ka lang kung ano yung strategy na ginagamit mo. Hindi yung papalit-palit ka ng strategy. Kailangan focus ka lang dito lang, ito lang mag-work na strategy para sa akin. So, yung question, can it sell? Can it make a profit? Siyempre, competition. Okay, kung marami bang seller, sobrang daming seller, it means saturated na yung product, pwede na masuppress or mawala na sa Amazon yung product na yon. Is risk low enough? Yung mga IP, yung mga big brands, kailangan mong i-check yun. So, kung may nagsabi sa inyo madali yung product sourcing, scam yun.
Mahirap po talaga ang product sourcing, lalo na kapag hindi ka talaga nakafocus doon. Okay? So, example, ito na yung sample ng workflow ng product sourcing. So, maghanap ka ng supplier. Diyan na si Walmart, si Target, US ito, US po. So, UK naman po, perfumes yun. Okay, ito US lang po muna tayo. So, Target, Walmart, Walgreens, Vitacos, Pampered Chef, Costco, yun yung mga sikat sa US na supplier. So, imamatch mo siya kung parehas siya kay Amazon. So, kailangan parehas yung weight, parehas yung variation, parehas yung title, parehas yung UPC, item number, kailangan i-match mo po yun. If minsan yung pa lang, yung label pa lang o yung itsura pa lang, yung appearance pa lang ng product, kailangan same talaga sila. So, pwede mo i-check yung mga niya, price rank niya or BSR niya. Mamaya itatakal sa jargon yun. Kung saleable ba siya, kamusta ba yung trends niya, kung ito ba siya is parang seasonal product or ito ba ay replenish na product. So, yun yung mga tools na tutulong sa'yo para makita mo kung ano yung trends ng product na yun. So, yung count is yung check mo yung profit, margin, tawag dito, ROI percentage. So, doon mo i-check yun sa calculator. So, ang dami ng calculator free ngayon. FBA calculator, pwede kayong maghanap dyan sa, sa Google extension. Ang dami ng free FBA. So, sa review, check nyo kung ilang stars. So, mahilig tayo sa Shopee, di ba? Mahilig tayo sa magtingin ng stars. Kung kapag mababa sa 3 stars lang, skip na yun natin yung product. Ganon din dito. Kapag 3 below, skip na yung product. Kasi ibig sabihin, pangit yung review sa product. Hindi na ganun kaganda. Or may hindi effective yung product. So, skip natin yon. So, yung report, isi-send mo yung nakita mong product kay kay client. So, pwede niyang i-review, check niya kung okay ba yung i-sell o hindi. So, ang final say talaga is kay client pa rin. Okay? So, yung jargons ngayon, ito yung basic. Pwede kayong mag-research na lang sa Google ng mga jargons na, ang dami kasing jargons talaga. Ito lang yung basic na pwede kong i-share sa inyo. Yung ASIN is the Amazon Standard Identification Number, which is nagsa-start siya sa B0X, ganun. Kapag nag-start siya, ibig sabihin, sa Amazon lang talaga yun. Amazon lang talaga yun siya na identification. Okay? May mga numbers din, 1152, ganyan, na ASIN, it means libro yun siya, or vinyl product, music items, vinyl. Doon yung mga numbers na yun. Hindi siya yung B0. Kapag B0X01, mga ganon, it means, ano yan siya, tawag dito, yung mga sikat na category. Pero yung mga numbers, minsan nakikita natin yung mga numbers sa mga music instrument, sa vinyl, yan. Diyan yung mga numbers. So yung BSR, bestseller rank, depende yan sa category. Ang bestseller rank. Ang bestseller rank is inaano ni Amazon yan, tawag ito, sa halimbawa sa kitchen and dining. Sa kitchen and dining, gaano kasikat itong product na to? Doon niya i-rank. Kung mababa yung ranking, mas maganda. Halimbawa, 1,000 lang yung ranking, mas maganda. Ganun yung BSR. So yung buy box is yung featured offer. It means doon siya na-sell sa ano na yon, sa price na yon. Halimbawa, ang dami yung competitors sa sa product na yon. May nag-price ng $2, $3, pero nanalo doon sa na yun is $1. It means siya yung laging binibilihan ng buyer. Okay, yung price na yon. So yun ang buy box. So SKU is stock keeping unit. Lahat kasi ng item is may sariling SKU. So it is about sa tawag ito pag-list mo sa product. So product listing itong SKU. Ang ROI naman, return on investment, sa calculation yan, sa profit, same din. Seller Central, dito lahat nilalagay yung mga product. Dito mo i-check sa inventory, dito mo i-check yung mga returns, reimbursement, gamit yung Seller Central. Okay. Yung Prep Center naman, ito naman yung hinahanap ng mga seller kasi minsan wala silang time para mag-pack ng product nila.
So naghanap sila ng prep center para yun ang mag-pack ng product nila at yun ang magsisend kay Amazon. Or minsan, naghanap siya ng prep center para yun lang ang nila, gagamitin nila para direct to the seller, to the buyer. So yun ang FBM tsaka FBA. So ang prep center is kailangan nasa no tax. So sa Texas, yung mga ganun na lugar. So kailangan yung lugar na yon kung saan yung prep center is zero ang tax. Tama dyan US ito sinasabi ko. Iba yung sa UK na may VAT. Okay? Yung product research tools naman, Kipa, pinaka-importante sa lahat. Yun yung graph, yung price rank. Doon mo makikita yung false pricing, trending ng price, kung sino may hawak ng buy box, siya yun. So si Kipa is hindi po calculator, database lang ito siya about sa nangyari sa product since na-list yung product na yun. Kung ano yung trends niya. Kung ano ba siya, seasonal product or replenish siya. Doon yun makita sa Kipa. Yung seller amp naman is rin siya, research tool, calculator. Dating calculator ngayon, pwede ng research tool and then may graph na rin siya. So parang 7-in-1 na tong seller amp ngayon. Okay? So basically, itong dalawa, itong Kipa at seller amp, yan ang dapat yung pag-aralan talaga. Okay? So pwede yan sa YouTube, pwede nyo i-check. Tactical arbitrage, ito yung software na automatic na naghanap ng leads. So ito si Nepento sa si Source Mogul, yan silang tatlo ang sikat na na research tool. The problem with this tactical arbitrage, Nepento and Source Mogul, limited lang yung mahanap mo na source. Kung saan, kung halimbawa itong kay tactical arbitrage, kay Nepento, Source Mogul, wala si Walmart. Pero sikat masyado si Walmart. So hindi mo siya kaagad masascan. Not unless i-manual search mo siya. So yun lang yung ng mga research tool. Yun lang yung downside nila. Hindi lahat ng mga website kaya niyang i-research o meron sa kanya. So yung si Easy Insight naman is halos same lang siya kay Seller Amp. Din siya, calculator lang siya. Calculator siya, product analyst station siya. And then pero pwede mo rin siyang gawing research tools. Pero ang lang dito is limited lang din yung niya, yung gamit ng Easy Insight. Napansin ko kasi ang dami niyang glitches as of now. Pero halos lahat mas mura kasi si Easy Insight. So mas maganda kung matry nyo rin mapag-aralan si Easy Insight. Si RevSeller is calculator rin din po. Pinaka-basic na calculator, pinaka-mura sa lahat. Okay? So ito yung mga repricers tools sa account management. So hindi lang product sourcing yung pwede yung trabaho, pwedeng account management. Yung account management is kailangan i-check nyo yung account health ni client, suppress listing, IP claim, yung mga nagme-message about sa IP claim, and then yung mga product na hindi nakarating kay Amazon warehouse. Minsan kasi napadala mo ng 200 tapos dumating kay Amazon is 910. So hanapin mo yun, hingi ka ng reimbursement. So for repricer naman, yung repricer naman, hindi kasi araw-araw ma-monitor mo yung price kasi nag-change always yung price. So gusto mo na competitive ka sa pricing, lalo na kapag nagkaroon ka siguro ng mga 10 or 30 na ASIN na mga product na sinesell kay Amazon, dito ka na mag-start na magkaroon ng repricer. So ang recommended ko talaga is si GoAura. GoAura guys, hindi kailangan ng training dito sa GoAura. Itong GoAura, pwede nyong i-research lang kahit sa YouTube. Meron silang channel doon. What you see is what you get. Doon ko lang inaral ang GoAura. Ang Bicol din is a repricer which is mas mura kay GoAura. Nasa YouTube lang din. Inaral ko lang dito sa YouTube. What you see is what you get. Okay? Hindi kailangan to ng trainer. Hindi nyo kailangan trainer to. Sa account management naman, si Inventory Lab, si ScanPower, and then si Sellerboard. Yan sila ang mga sikat. Sa Sellerboard naman, guys, sa Sellerboard, ito. Madami nang tatanong na may training ba nito? Ang Sellerboard na na-attendan ko na training sa Sellerboard, same lang sa YouTube.
Kung ano yung sa YouTube, yun din ang nasa training ko dati. So mas prefer ko na punta na lang kayo sa YouTube. Okay? Etong Inventory Lab tsaka si Scan Power, ano yun sila? Tandem yan silang dalawa. Okay? Kailangan mong ilagay mo na kay Scan Power tapos bago i-read ni Inventory Lab. Ito na yung management. Ito na yung check niya kung totally ba talaga na-deliver ito, nagkaroon ba ng problema sa ESEN, ano ba yung expiration, dito na lahat yan sa Inventory Lab. Okay? So, yung tips ngayon, I think ito na yung last. Wakas. Sobrang bilis. So, una muna, aralin nyo muna yung Amazon. Ano yung mga basic na language, yung jargons. Ano ba sinabi niya? Sabi sa interview ni client na alam mo ba ang BSR? Alam mo ba yung profit? Alam mo ba itong ano na to? Itong tools na to? Kailangan aware kayo dun sa mga ganun na mga tanong ni client. Yung tools, yung tawag dito, yung jargons. Okay? Marami pa talagang jargons. Hindi ko lang natakal dito. Katulad ng ano pa ba yung UPC, Universal Product Code. Yan. Importante rin yun. Kailangan alam din nyo yun. Okay? So yung practice, itong sabi ko, one skill at a time, i-practice nyo. Kung product sourcing muna kayo. To follow na yung management. Kasi kung marunong kayo sa product sourcing, alam nyo nangyayari sa product, ano yung nagsisell, madali nyo lang makukuha yung management. Ganun lang yun. Kasi kung nag-management kayo, tapos ang dami nyo reklamo, bakit ang tagal ng product? Tapos hindi nyo nagigets kung saan galing yung product. Parang walang silbi rin yung management. Kung hindi niya alam kung saan papunta yung product or saan nahanap yung product. Kailangan alam din ng management yon. Okay? Yung tools naman, okay? Yung tools is guide sa atin. Bibigay siya ng data. Okay? Ang para sa akin is effective na tools is yung Kipa. Kipa talaga. Data-wise, Kipa ang sabi natin ko sa Bisepa, saliga na ako. Siya talaga yun. Yung Kipa. The next is a Seller Amp. Seller Amp is sa akin is for research, reverse sourcing, ang Seller Amp. So yung dalawa lang, kahit yun lang ang kaya nyo pag-aralan muna, okay talaga yun. May work na kagad kay product sourcing nun. Okay? So, kailangan lang talaga rin, kapag nag-research kayo, ng product research kayo, accurate yung numbers. Accurate yung profit, hindi yung gagawa-gawa kayo ng profit para ma-send lang kay client, and then in the long run, magkakaroon pa kayo ng problema. Lalo na yung mga false pricing, false spike sa Kipa. Kung ano yung terms ko na yun, pwede nyo i-research kung ano yung false spike sa graph, na yung price na yun is tumaas lang siya, pero pagkabukasan pwede bumaba. Yun ang false spike. Madaling salita, okay? Communicate kayo kay client. Walang masama magtanong. Ito yung lagi ko sasabi, kung hindi nyo alam, huwag kayong magmarunong. Magtanong kayo. Walang masamang magtanong. Kapag kahit maliit na bagay, ano itong BSR? Bakit walang BSR itong product na to? Ba't wala siyang BSR? Pwede niyo itanong kay client. Si client is mas maganda yun, mas natutuwa siya kapag nagtatanong sa kanya. Not unless kung ang nyo is nasa tawag dito, nasa handling kayo ng ibang team. Meron kasi mga VA din, kanina kapwa mo VA, ayaw ng maraming tanong. Which is kailangan mo magtanong pa dun sa isang sa isang kasama mo, hindi talaga dun sa head niya. May mga ganun. Alam kong mahihiya kayo. Okay? Mas maganda mag-direct kay client, magtanong kayo. Okay? Kapag hindi nyo alam, magtanong. And then, organize kung halimbawa hindi kayo makahanap ng product ngayon for 2 hours, ito sa product sourcing hindi kayo makahanap for 2 hours. Stop muna kayo sa product sourcing. Gawin nyo yung gusto nyong gawin bago kayo bumalik. Kasi momentum based kasi ang product sourcing Momentum based siya. Ibig sabihin kapag nasira yung momentum nyo, pag research, putol na lahat yun. Parang parang nawala na kayo sa focus. Kaya kung pwede, gawin nyo muna lahat ng kaya nyong gawin bago kayo mag-product research. Okay ba yan? So,
I think tapos na. Okay, tapos na. Yun lang guys. I think this is a basic lang talaga ng product sourcing kung ano yung pwedeng maging trabaho nyo as a VA. So, ang di ko na-tackle dito, I think di ko na yung PPC campaign. PPC means pay per click. Kapag kayo, tawag dito, balik ko lang private label kayo, dito na magkakaroon ng try and error sa tawag dito, wala nakalagay. Yung keywords. Kung ito ba is mas nare-research ni buyer, doon kayo magta-try and error. So, meron yung PPC campaign. Kung sino yung nakaaral ng PPC, which is malakasan talaga yan, pahirapan, and then magasto. Okay? So, kapag kayo ng PPC campaign, make sure, ito lang advice ko na, make sure na merong si client, may budget siya. Percent lang man yan, cent lang man yan, per click, percent lang, cent lang yan. Gagamitin mo itong keywords na to, try mo for 2 days, 3 days, itong na to, keywords naman, 4 days. So medyo matrabaho nga lang. Pero ang private label, as para sa akin, ito yung malakasan. Kailangan talaga malakas ka mga product sourcing at mahaba yung pasensya mo, lalo na sa mga supplier. So, I think yun lang. Any question, guys? Pasensya ko question na lang. Ano? Meron pala. Meron pala dito. Thank you. Steve, Coach, yung sa reverse sourcing po, anong dapat po i-consider na good po yung product? Okay, sa reverse sourcing, mas maganda kung mag-start kayo kapag bago si client. Ito, ko lang muna, pag-usapan lang muna natin. Yung kapag bago si client, mas maganda mag-start kayo sa home and kitchen, patio loan na category. Okay? Tapos, wait lang muna. Sabi natin si Jenny Cell. Okay? Mas maganda, i-consider nyo yung mga product or brand. Kung halimbawa, Pampered Chef, diyan kayo mag-start. Pwede kayo mag-start doon sa reverse sourcing sa Pampered Chef. Yung Pampered Chef kasi, consider na namin yan na tawag dito? Okay siya sa mga new sellers. So, kapag may new seller na nagpaturo sa amin, automatic ipupunta namin sa Pampered Chef, sa Kong, sa tawag dito, isa pang brand. Isang brand. Sino pa ba ito? Pampered Chef, Vitacos, si Kong, si Riz. Yan, pwede sila. Madali sila mag-ungate. Kung magre-reverse ka, i-consider mo din na kailangan storefront ba yun o brand sourcing? Mas gusto ko ng storefront sourcing. Mas okay yan. Yung model ng Amazon to Amazon. Okay? Medyo iniwasan namin ngayon si Amazon to Amazon kasi masyadong siyang stricto. So si Amazon to Amazon, A to Z, kay Brandon, ang A to A is gagamitin namin kapag Prime Day. Yung Prime Day atin July, kapag yung price, nagbaba. So kailangan ng KIPA yun. Yung KIPA, magno-notify, nagbaba yung price, bibiliin doon sa price na yon, tapos hihintayin namin magbalik yung price, yung original price niya bago namin isa-sell yung product. Yun ang A to A. Meron din yung Walmart to Walmart. Same na siya. Wala po ako masterclass sa YouTube. Lang pa ako. Tumutulong lang ako sa mga BA, mag-product sourcing and Amazon. Yun ang po yung ginagawa ko. Wala pa akong course. Sorry. Coach, good evening. Good evening po. Sorry. For first-timers, yung parang mga newbie pa lang po, ano po yung ma-recommend nyo saan pwede mag-start sa product listing muna mag-focus? Product research po muna talaga. Product research, okay. Product research po muna. Kahit sabihin natin kahit basic lang yung alam mo sa product research. Kasi meron naman ako naturuan na product research yung tinuro ko sa kanya pero napunta siya sa management. Pero aware po talaga siya na kung paano yung pagtakbo ng product. Kasi ganito guys, yung product hindi katulad dito sa tawag dito sa Shopee, sa mga Shopee.
na pwede 7 days makarating na kagad sa inyo. Kay Amazon hindi po. Kapag FBA, kung FBA po siya, darating pa yung product kay Amazon, minsan 1 to 2 weeks pa. 1 to 2 weeks bago darating yung product kay Amazon. Pagdating kay Amazon, minsan mag-change pa yun ng price. So pwedeng bumaba yung yung profit mo bago dumating kay Amazon. So that's why importante yung data. Magbasa ng data tsaka yung sa Kipa. Kaya importante po talaga yun. So mag-focus muna kami mag-aral sa mga tools para much easier na later on. Hindi, mas maganda po talaga na mag-focus muna kayo sa product research. Aralin nyo muna yung mga websites sa US. Ano ba sa US kayo? US yung gusto niya na Amazon. Pwede kayo mag-start sa Walmart, mga ganon. Meron naman kasi mga YouTube po yung paano yung research, product research. Pero kung ako, i-advise ko kung ano yung strategy sa product sourcing, mas gusto ko yung reverse sourcing. Yung storefront stocking, tsaka yung brand sourcing. Mas gusto ko yung dalawa na yun. At yun ang tinuturo ko talaga sa mga seller din. Kasi sa mga seller tinuturo ko, yun lang talaga i-focus nila. Okay. Kung traditional, yung traditional naman, kung aware ka doon sa traditional kasi is pupunta ka sa Walmart, pupunta ka sa mga sales, mga ganon, sales or clearance, tapos yun ang i-research mo. Yun kasi ang traditional. Ginagamit lang pa yung traditional kapag Black Friday sales, mga ganon. Halimbawa, Father's Day sales, may mga tawag dito, Mother's Day sales. Pinakamaganda kasi yung Thanksgiving sales. Yan talaga pinakamalaki. I don't know, so apply for product research. Ito advice ko lang sa mga mag-apply. Kung pwede gumawa kayo ng video sa long video, gawa lang kayo ng long video talking about your skills and ano yung pwede nyong i-offer kay client. Tapos ano yung alam nyo. Mas may edge yung mga ganun. Hindi na kasi para may iwasan na yung tawag dito, yung more on tanong, more on ano na lang kay client diretso, parang welcome na lang ganun. Welcome ka na dito. Maganda, magawa lang kayo ng long video talking about your skills, kung ano yung prior experience nyo. Tapos pwede nyo ng kay client i-send nyo doon sa gina-applyan nyo. Where can you usually source clients? Yung ganito. Ang kinaganda kasi ng Amazon, ito sa experience ko ngayon ano yung ang pinakamaganda sa Amazon is connections. Yung tawag dito yung ngayon lang kasi kami ng asawa ko nagkaroon ng ng tawag dito network. Gusto namin magkaroon ng network. Hindi ako nagsesell ng webinar sa inyo, hindi ako nagsesell ng anything sa inyo. Wala akong isesell. Lahat ng tinuturo ko is free. Magtanong lang kayo kung anong gusto niyo itanong. Ano ko sa inyo, sa Facebook ko or sa YouTube, pwede kayo magtanong. Sabihin ko sa inyo na walang filter. Walang filter at all. Sabihin ko sa inyo kung hindi pwede, ganito, ito, pwede ito. Okay? Ang kinaganda lang kasi ng experience ko sa akin, experience ko, is nagtuturo kasi ako sa seller. Seller mismo tinuturuan ko. Hindi ako nagre-recommend guys hindi ako nagre-recommend. Ayoko mag-recommend kasi nagka-problema na ako dati. Na-close yung account ni client dahil sa ni-refer ko. So medyo iwas muna ako ngayon. Yun ang muna sa atin. Yun ang muna sa akin. Yung sa networking naman, ganito. Di ba sinabing nabanggit ko kanina may blacklisted na mga list yung mga seller? Until now, nag-work pa. Meron ako, nasa group ako noon. Nakita ko yung mga pangalan ng mga mga VA. So ingatan niyo yung pangalan niyo. Network lang ang kailangan niyo. Halimbawa, ito sa akin, halimbawa yung client, yung seller, yung mga tinuturuan ko na student, naghanap ng VA, minsan pinupost ko lang doon sa sa tawag dito. Doon sa page ko, naghanap ka nito. Minsan ako nag-interview, minsan direct na kay student. Kapag ako nag-interview minsan guys, wala yung cut. Hindi ako nagkakaroon ng cut or mayroon akong kita doon, wala. Parang help ko lang sa student para narrow down ko sino talaga yung magaling sa product sourcing tsaka sino yung hindi. Yun lang yun. Nandito si Chris. Nakita si Chris. Si Chris, student ko yan.
Student ko yan. Belated happy birthday muna sa'yo, Chris. Sino pa ba? Ano pang question niyo about sa Amazon? Okay. Assess na. Si Chris, product sourcing, PA. Ito, pwede ko to i-refer kasi alam ko taga magaling to. Siya naman yung reverse sourcing. Siya feeling ko siya yung pinakamagaling sa reverse sourcing na VA. Okay? Ano pa guys ang mga tanong? Lipat ko na dito. Network lang talagang kailangan nyo dito sa Amazon. Kung magaling kayo, makilala kayo sa community, mismo si client na ang mag-ano sa inyo. Maghanap ng papalit. Halimbawa, hindi niya na kaya magbayad. Maghanap siya ng kaibigan niya na para i-hire ka doon. Yun ang pinaganda sa product sourcing. Yun lang talaga. Yung student ko ngayon, wala akong one-on-one training. As of now, wala pa akong one-on-one training. More on, nagsishare lang talaga ako ng kapag may time, magsishare ako ng mga inputs ko or mga idea. Halimbawa, ngayon, ang pinakamahirap ngayon, ano ko na sa inyo, ang pinakamahirap po ngayon is Section 3. Pwede niyong research yan, Section 3 ang pinakamahirap talaga ngayon. Kapag marunong kayo sa Section 3 tsaka sa ungating, okay na yan. Grabe ang ngayon, lalo sa sa product sourcing. Marami kasi ngayon ng hiring ngayon sa mga student ko, marami siya nag-hire. Di kasi ako nag-offer minsan sa kanila. Kailangan niya ng product sourcing VA na marunong account management. Dalawa 'yon. So yung account management, kailangan yung marunong kayo sa seller board tsaka sa inventory lab. Tulad ng sinabi ko kanina, ang seller board tsaka ang inventory lab is pwede nyo matutunan lang. Kahit hindi nyo pahawak matutunan nyo lang doon mismo sa YouTube. So ito make sure lang yung video na yon is 3 months ago, 4 months ago, hindi yung 1 year kasi magkakaroon ng panibagong interface yan. Nagbabagong interface ng software. Okay? Sure. So yung ungating po, yung ungating is halimbawa hindi ka makasell sa brand na to. Halimbawa, yung Pampered Chef, ano ko na lang yung Pampered Chef kasi siya ang pinakamadali ma-ungate. Yung Pampered Chef kasi kapag bago kang seller, hindi ka makakasell na sa brand na yun. So, kailangan mong mag-send ng invoice tsaka ng images. Mag-apply ka doon. Mag-apply ka kay Amazon. So, kapag minsan nagre-reply sila 1 to 2 days, tapos pwede ka na makasell doon sa brand na yun. So, ang mahirap doon sa account health, ang pinakamahirap, kapag hindi nyo na-check yung mga email about sa IP claim. Yung mga laking brand, sinesell yung product nila na walang pahintulot nila, yun, doon magkakaroon ng problema sa account. Kapag nag-less than 200 yung account health sa seller central, may possibility na ma-close yung account. So magkakaroon ka ng Section 3. Yun na yung papasok yung Section 3. Sabi ko nga, yun ang pinakamahirap sa lahat, yung Section 3. Overtime na ba ako? Overtime na ba ako? Palagay ko. 7. Kaya nga minamadali ko. Okay. Handling. Sobra na ba ako sa time? It's fine, Sir? Coach. Meron pa bang gustong magtanong? You can ask Section. question, you can comment, Okay. and open up your mic. Yes, tama po. Yan ang Section 3. Tama po yung Section 3. Ang Section 3, tulad ngayon, meron akong student na nagkaroon ng Section 3. 3 students, Section 3. Hindi nabantayan ng BA yung IP. Akala niya joke lang. Yung email na yon, hindi nabantayan. Nag-close si
nag-close yung account ni client, ni student. So ngayon, ang ginagawa ko is kailangan namin mag-send ng invoice, documents ng product, yung authenticity ng product, and then mag-send kami ng letter na hindi na namin ulitin yung ganun na na product. Na yung product na i-delete na namin yung product na yun at di na namin isa-sell yun. So, ang duration ng Section 3 is, ito kasi madalas na nawawalan ng client dahil sa Section 3. Napuputol yung nyo, yung trabaho nyo or di na kayo natuloy sa client dahil sa Section 3. So, nagtatagal kasi ang Section 3, pinakamatagal is 3 months. So, meron kaming way, pwede kayong gumamit ng abogado sa mga ganyan kung gusto nyo talaga mabalik yung account nyo. And by the way guys, hindi pwede gumawa ulit ng account si client. Hindi ka sabi niya, sige na-close ito, gagawa ko. Hindi pwede. Ang pwede niyang gawin is pwede siyang makiusap sa mga kapamilya niya na gagawa ng account, siya mag-handle. Pwede yun. Pero yun, gagawa siya ulit, hindi po pwede yun. Non-voice yes, non-voice po yung product sourcing. Not unless po kapag wholesale po yung trabaho nyo, wholesale contact, lalo nagka-contact, tsaka yung customer support, FBM. Pero kapag FBA, hindi po kailangan ng voice. Doon. Okay. Meron po, paid po yung yung IP claims na extension. IP alert, may bayad po kasi yun. Pero kung nakasubscribe naman si client, wala pong problema. And I can share you guys sa Facebook ko yung mga IP na brand. Pwede yun na lang guide nyo. Kaysa pwede rin kasi malaman yung IP through Kipa. Pwede nyo ma-detect agad. Kapag yung seller pababa, tsaka yung seller is 2 or 3 lang, pwede nyo sabihin na yung product na yun yung SIP. Okay? Okay, tips po para ito talaga. Ito yung yung wala akong experience sa Amazon. Naglakas loob lang talaga ako na na mag-apply. Mag-apply lang ako. Nag-apply ako for more than 2 months. Okay? For 2 months. Kailangan lang talaga yung dedication mo. Kung gusto mo talaga ito, gusto mo ito. Sa mga nagtatrabaho pa dyan, huwag kayo resign kaagad. Aralin nyo muna. Okay? Ang dito, ang maganda dito sa Amazon product sourcing is kapag marunong na kayo sa product sourcing, kapag nagpa-practice nyo palagi, kung kayo sa mga walang experience dyan, sabihin nyo walang experience, pwede ko kayong bigyan ng ng tawag dito, certificate. Pwede tayo magkaroon ng another session. Kapag nakuha niyo yung gusto ko na product sourcing, pwede ko kayo bigyan ng ng tawag dito sa company namin. Pwede ko kayo bigyan ng tawag certificate para maka-start lang kayo. Walang problema sa akin 'yun. Pwede ko kayo bigyan nun. Sa company. Para lang kayo, para maka-start na kayo. Kasi totoo, ang dami talaga naghahanap kasi ng product sourcing. Hindi sana ako magkakaroon ng network ganito kung hindi yung mga student ko naghahanap ng VA. Kasi ang nagkakaproblema sila ngayon, may mga kasi may mga teaching na hindi nakukuha yung gusto talaga ng student. That's why, yun. At least help ko na lang sa inyo guys, yun na lang. Limited edition lang, limited lang Saan ka? Pwede po ako pwede po ako magpakita sa inyo paano research gamit yung tools. Pwede ko pong gawin yun sa inyo. Magkakaroon tayo ng ibang I think magkaroon ng another call next time siguro. I think next week. Pwede ko pakita sa inyo paano mag-product sourcing. Paano yung ginagawa ko talaga, ano yung mga brand na iniiwasan ko. Pwede ko yung pakita yung trabaho ko mismo. Tapos bibigyan ko ng certificate kapag ginagawa niyo yung task na gusto ko ipagawa sa inyo. Hindi nyo kailangan maghawak ng tools nun. Kailangan nyo lang may mga sagot, mga certain na kapag alam nyo yun, okay na. Sa product sourcing guys sinong gusto mag-start dyan, pwede ko kayo mabigyan ng certificate. Galing sa company. Yes, may limit kasi yun na yung naging problema. I think hindi ko naman gina-judge yung iba, lang. Gusto ko lang talaga na makatulong. Lalo sa gusto kasi hindi mamatay itong product sourcing. Itong Amazon VA. Okay?
Pwede ko yung bigyan ng certificate guys. Walang problema. Kasi mga nag-start dyan, ano lang kayo sa page ko, message lang kayo. Ano tayo next week? Okay? Bigyan ko kayo ng time. Uy, may Zai din ang pangalan. Hello, Zai Marty. Any question pa guys? Do you have questions, guys? You can Meron pa. you can comment your Mm. questions, and then we will wrap up. Saan mo ka? Pwede nyo i-record kay Loom. Pwede nyo yung pag-practice ng product sourcing. Pwede nyo pakita sa akin through Loom kung paano kayo mag-research. Tapos pwede kong magkaroon ng comment doon. Dito, naka-post na po yung Facebook, ko. Okay? Hindi nyo kailangan po, ibanggit ko na, hindi nyo kailangan ganun kagaling sa English para sa tapos hindi nyo rin kailangan na graduate kayo. Wala pong dito, limit. Ilang taon. Ang naturuan ko pinakamatanda ata 40, that time is nasa 42 ba siya? That time, 42 years old. Dagan kayo. Sa Shopify po, e-commerce coach din po ako sa Shopify. Ang Shopify po is, kailangan nyo i-connect yung product nyo doon. Medyo complicated po yun. Next time na yun. Yung na yung Shopify. Kung tanong kayo, Shopify, okay lang din. No problem. Okay, next time na muna tayo guys kasi kailangan na mag-wrap up. May trabaho pa ako. Manage ng sa Shopee. Doon po, message lang po kayo sa akin para magawa po tayo ng next time. Salamat po, Sir Raf. Si kay Rookie, salamat po. All right, thank you so much, Coach Car. Salamat, Coach Z. Maraming salamat, Coach Z. Salamat kayo. Detailed na learnings that we have received today. And guys, I just wanted to encourage everyone to like and follow Coach Z Soriano's Facebook page. Ayan, nasa comment section din po siya. Ayan, nakapost po siya sa comment section. And then, I will post po yung details or instructions on how you can win a noise cancelling headset sa next session natin. Yes, next session na po natin next week, Friday, same time. Yung paraffle natin sa noise cancelling headphone. Ayan. Ayuhan ng time, Ralph, ha? Ang time ba? Yes, ma'am. So, hello anyways, guys, there's a thank you so much sa pag-attend. Okay. By the way, that's Ma'am May of Real Talk VA, ang atong pinalanggang sponsor for today's event. So, guys, let's open up our camera for picture taking. Ayan. Ayan. Alright. Open natin ang camera natin. Let us see your beautiful smiles. Ayan. Once again, guys. Okay, wait lang ha. Sige, ipinsan ako si Madam. Si Ma'am Kuan. Alright. Magulat ta sa inyo ha, guys. Dili ta mo mahuman dire kung dili na to. Kung dili ninyo Kanang i-open Kuan, yung camera. reminder lang di ay kanang sa mga wala gyud background sa Kuan, sa Amazon. Ay wala talagang background. You can follow the subscribe sa YouTube channel kasi doon nag-start si Coach Z sa mga pinaka-basics and meron talaga siyang parang tutorial on how to do things. So, yun. And then, every now and then, nagpo-post siya regarding sa Amazon important things, websites, or whatever sa Facebook page. So, yun lang. And then, we're going to arrange something regarding the certification na sinasabi niya to jumpstart those that are interested into Amazon product sourcing. Alright. Power. So guys, ready na mo? Ready na ta mag-picture? Ready. Alright. Ready na. Ready na ta. Ready na. Give me one. Ayaw sa mong smile. Maingon ako mong smile ta. Ayan.
Okay, ready na jud ta? Daghan kay ta karon no, praise the Lord. Kay daghan jud kayo ta. Yes, Alright. praise God. Ano jud ta? Alright. Let's smile. Pakita nato ang ato ang white or yellow teeth. And 3, 2, 1. Alright. So page 2 na pud ta, page 2. About yun yung page 10. Page Abot 10. yung page 10. Ah, abot man ganito pila to ka bond paper tong gi-file na ako. Alright. So isa pa jud. 3, 2, 1. Okay, thank you so much guys for Thank joining us you. today. Thank you, Thank you. And once again, Thank please you make po. sure to follow the instruction and message us on our pages, VA Rookies, May, your Real Talk, the Real Talk VA, and Coach Z Soriano. Once again, daghan kay salamat. Padayon ta always with God. Yes, Bye-bye. laban guys. God Okay, bless. bye Bye-bye. everyone. God bless sa inyo ang Thank you. tanan. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.